Yan, mga idol. Maalala ko nga pala, yung tungkol dun sa yung kay third eye. Alam niyo ba yung may third eye na sinasabi, kung gusto niyo malaman na tunay siyang may third eye, madali lang yan mga idol. Idol Bungo. Bigyan kita ng clue. Kung napapanood mo ang video ito, gusto mo subukan si third eye, mag-meet kayo. Lagyan mo ng kung ano-ano mga bagay yung bag mo. Hindi niya alam kung ano mga nilagay mo sa bag mo. Ipasuri mo sa kanya yung laman ng bag mo. Pag tumama yung pagsusuri niya, tunay na may third eye siya. Dahil mga idol, ito nabanggit ko na rin sa una kong mga video. Meron kami nakasamang may third eye. Alam nyo ba yung mga tunay na may third eye? Dahil pang x-ray machine. Kapag sinipat niya ang buong katawan mo, kaloob-looban ng katawan mo, makikita niya kung ano ang uri ng karamdaman mo. At kung merong nilagay sa'yo yung mga masamang, sabihin natin mga mangkukulam o mambabarang. Yan. At yung nakasama naming tunay na may third eye, kung gusto mo pang subukan si third eye, dali mo siya sa isang lugar, bahay ng kamag-anak mo o kakilala mo. Pagdating nyo ron, sa labas pa lang kayo, huwag muna kayo papasok sa loob. Tanong mo sa kanya kung ilan ang kwarto ng loob ng bahay at kung ano ang mga gamit na nasa loob ng bahay. Saka kung sino ang tao na nasa loob, kung ilan ang nasa loob ng bahay na tao na dadatnan nyo. Kapag nasuri niya at nasabi niya yung mga bagay na itinanong mo, lalo na kung nasabi niya kung ilan ang kwarto ng bahay, up and down man yan o bungalow, pag nasagot niya yung tanong mo at yung mga gamit sa bahay, nasabi niya ng tama, pasok kayo sa loob. Tsaka mo siya yayain sa loob. Huwag mo muna sasabihin, tama pa na yung sinabi mo. Wag, yayain mo siya sa loob. Kasi, pag may sablay dun sa mga sinabi niya, at pumasok kayo sa loob, ikaw mismo, mapapatunayan mo, peke siya. At saka mga idol, Idol Bungo, di ba, nagkaroon kayo ng ni third eye na gusto nyo magharap. Ito hindi lang sa'yo, Idol Bungo, hindi lang sa'yo. Sa iba pa natin mga idol. Advice ko lang, hindi lahat ng may third eye tunay. Ang tunay na may third eye, alam niya, kaya niyang basahin yung nasa isip mo. Yung hinaharap mo at yung nakaraan mo. Dahil pa manghuhula niyan. Kasi nakikita niya yun . Lalo na kung may karamdaman ka. Malalaman niya kung yung karamdaman mo para sa doktor o para sa albularyo. Dahil kung sinalbahe ka ng mga masasamang sabihin natin mga mangkukulam o mga mambabarang o etc. Pag sinalbahe ka nun, alam niya kung ano nilagay sa katawan mo. Kasi nabanggit ko na nga, yung bayaw kong manggagamot, medyo matagal din tayong nakasama nun at meron nga tayo nakasamang may third eye, yun ang tagasuri sa mga nagiging pasyente. Pag sinabi ng bayaw ko, tingnan mo nga yan kung anong nilagay dyan. Pag tinignan niya, mula pa hanggang ulo. Kaya hindi nahihirapan yung bayaw kung tanggalin kung ano man yun. Kasi pag sinabi niya, kuya, sa ulo niyan may 4 na karayom. O sa tuhod niyan. O sa likod niyan. Kung saan man may nilagay. Sinabi, naku,
Kaya naman pala nahihirapan humihi yan. Pinasakan yung ano niya. Noon. Kaya sabi niya yung tunay na may third eye, dahil ang x-ray machine. Sabi ko na nga sa'yo sampulan mo siya Yung bag mo, lagyan mo ng mga gamit na hindi niya alam kung ano nilagay mo Ipasuri mo yung laman ng bag mo Pag nalaman niya yung laman ng bag mo, maniwala ka. Meron nga siya. Tsaka yung bahay. Patingnan mo sa kanya, sa labas pa lang kayo ng bahay, patingnan mo yung loob ng bahay, kung ilan yung kwarto. At kung ilan yung CR. Mga gamit sa loob ng bahay, kung ano. Ayan, mga idol Hindi lang sa'yo, Idol Bungo. Sa iba pa. Kaya yan, yung mga nagpapanggap dyan na may third eye. Pag ako nakaharap nyo, malalaman ko kung tunay ka. Dahil meron ako ipapasuri sa'yo na pag tumama yung pagsusuri mo, naniniwala ako sa'yo. Dahil ako, matagal akong nakasama ng may third eye. Totoo yun mga idol, sinasabi ko sa inyo. Hindi nga ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter Nababanggit ko na yan sa mga una kong video. Pero pagdating sa karanasan ng mga ganyan, sabi ko sa inyo matagal ako nakasama ng bayaw kong albularyo kaya kahit paano nagkaroon ako ng konting sprekitek. At nga pala, maalala ko, Idol Bungo, yung in-explore mo tungkol doon sa nagpakita ng galing, agimat o anting-anting. Kung nabasa mo yung comment ko, di ba sinabi ko sa comment ko, hindi lahat ng anting-anting may kakayahan sa lahat ng bagay. May kanya-kanyang pinag-uukulan yan. Halimbawa, ang anting-anting niya sa panggagamot o yung kanyang agimat, ang kanyang agimat sa pakikidigma, yung kagaya ng pinakita doon sa explore mo, na nagpapabaril. O ano ba, ang anting-anting naman niya, halimbawa, yung papasok niya sa isang lugar na wala makakakita sa kanya. O may tagabulag na sinasabi, yun. May kanya-kanya yan At tandaan nyo mga idol, kung sino man ng mga may hawak sa inyong ganyan, mga anting-anting, huwag nyong panghawakan yan dahil may hangganan yan. May hangganan. At kung hindi ka marunong magdala, iiwanan ka yan. At kung yan ginagamit mo sa hindi maganda at naabuso na, mag-ingat ka dahil darating yung time, hindi mo na mapapakinabangan yan. At pag dumating yung time, na kukunin na ng itaas ng iyong buhay, hindi mo magagamit yung anting-anting o yung agimat. Diba tama? Kaya yan, huwag niyong panghawakan yan mga idol. Ang una niyong panghawakan yung itaas. Kasi lahat ng kapangyarihan, ultimo yung kapangyarihan ng Diablo mga idol, galing yan sa taas. Kaya nga itinakwil niya si Satanas Pinahirang kerubin yan, nagmataas. Gustong pumantay sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Tinapon siya sa lupa. Di ba? Tinakwil. At kung gugustuhin ng Diyos bawiin yung kanyang kapangyarihan, wala magagawa Diablo. Pero darating yan. Pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi na niya magagamit anumang uri ng kapangyarihan na nasa kanya. Lahat ng kapangyarihan galing niya sa taas. Kaya nga sabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng kapangyarihan galing sa kanya. Sabi nga niya, lahat ng kaluluwa ng tao, akin. Lahat ng espiritu, akin. Sa kanya galing lahat yan. Pag binawi niya, ang tanong, meron ka pa ba? Diba? Noon mga idol, yun nga, nabanggit ko na nga doon sa comment ko, Idol Bungo, kung nabasa mo yon. Yung bayaw ko, pagdating sa anting-anting at saka dating sa tinatawag ng mga agimat, baka nasa kanya na rin lahat. Pero tingnan mo, dumating na yung time. Kaya hindi pwede panghawakan yan. Kung meron ka man yan, swerte mo. At yan hindi yan pinagyayabang. At ang tunay na may taglay na agimat at anting-anting, hindi mo siya makikitaan ng kung ano paman. At hindi niya yan basta-basta kinukwento kung kanino. Hindi niya sinasabi. Kasi sikreto yan Makikita na lang yan ng kapwa niya.
Aba, nagkaroon ng mga pangyayari. Oh, sa isang sasakyan, bumangga yung sasakyan. Patay lahat yung sakay, pero siya nabuhay. Ayun, meron siyang taglay. Tama rin yung sinabi mo, Idol Bunga, magagamit yan ng ating mga military at mga pulis laban sa mga masasamang tao o sa mga kalaban. Pero hindi yan eh. At yan, hindi yan hinihingi at hindi yan kusang kaloob yan. Kusang pinagkakaloob yan. Kung meron man tao magbibigay sa iyo niyan, kusa yun. Hindi mo kailangan hingin sa kanya, hindi ka pwedeng kusa. Ibibigay niya sa iyo. Ganon. Yan Idol Bungo. Shout out sa iyo. Alam mo, nung meron, sa totoo lang, nung una ko mapanood yung programa mo, nabuisit din ako sa iyo eh. Dahil akala ko nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo alam. Yung pala, tinutuklas mo. Kung alin ang tama, alin ang totoo, alin ang peke. Pinag-aralan ko yung mga video mo eh. Kaya nung nakita ko yung sistema ng ano mo, may punto de vista ka doon sa programa mo. At totoo yung sinasabi mo na hindi ka pwedeng idemanda dahil doon sa pinakita mong ano. Totoo yun. Lahat naman tayo may karapatan mag-comment. Huwag mo lang talagang sasagasaan yung pagkatao ng taong kino-comment mo. Di ba? Kasi pwede ka niyang idemanda sa ibang bagay. Doon sa kino-comment mo tungkol sa kanya, hindi ka na pwede demanda ron. Oo. Pero pag nag-comment ka na below the belt na, iba na, doon ka pwedeng idemanda. Di ba? Tama, Idol? Ganon. Kaya, okay yun. Lagi ko pinapanood yung ano mo eh. Mga gaya nung yung explore mo tungkol kay Boy Dila. O, di ba? Magandang ginagawa mo kasi, kumbaga, nililinaw mo. Kumbaga, sa isang pabrika, ano ba? Pabrika ng asukal. Ginawa yung asukal sa ganun lugar. Ikaw ang refinery. Ikaw ang nagsisilbing refinery. Nire-refine mo. Di ba? Tama. Kaya, shoutout sa'yo. Yan, sabi ko nga di ba, napanood ko yung tungkol sa inyo ni Third Eye eh. Kahit ako, Idol, hindi ako naniniwala doon kay Third Eye. Oo. Hindi ako naniniwala doon na may Third Eye yun. Bakit? Kasi napanood ko yung explore niya eh. Ang tunay na may Third Eye, Idol, hindi yan malikot. Ano ba? Sa isang explore, nakatayo lang yan. Tinitignan yung paikot. O kaya sa labas pa lang ng bahay o nung lugar na pag-i-exploran. Pag sinipat niya yung kabuuan nung gusali na papasukin, masasabi na niya kaagad, o yung ganun, may kwarto doon, meron doon. Ito, meron dito. Masasabi niya agad. Hindi yung napanood ko eh, parang may hinahanap eh. Tapos parang tinatakot niya pa yung sarili niya at yung mga kasama niya. Hindi ganun. Kasi may mga kasama na nga kaming may Third Eye, hindi ganun eh. Oo, meron kaming pinuntahan na bahay eh. Hindi siya ganun eh. Pagdating namin doon eh, nakatingin lang. Oo. Tsaka yun, sasabihin niya kagad, yan, delikado yung kwarto na yan. Ganun, hindi yung parang hilong-talilong na kaya napanood ko yung explore nila kasama si Adventure Ducks. Bilib ako kay Duck, simple lang, nakatayo, ano lang siya. Kalmante. Yun ang mga tunay. Oo. Pero, hindi ako naniniwala nung kay Third Eye. Kaya nga sabi ko sa'yo, gusto mo siyang subukan. Mag-meet kayo. Hayain mo siya, mag-meet kayo sa isang lugar. Tapos, ipasuri mo yung laman ng bag mo. Pag nalaman niya yung laman ng bag mo, no comment ka na. Dahil bakit? Alam niya eh. Di ba?
Kasi yan, sabi ko na nga sa'yo, yung may third eye, daig pa ang yung tinatawag na x-ray machine. O yung tinatawag na ano, kita niya agad ng kaloob-looban ng bag mo kung anong laman niya. Ultimo yung kaloob-looban ng katawan mo pag sinuri niya. Malalaman niya. Ganon. Sige. Tuloy natin yung tungkol sa kinukwento natin sa mga ori ng kababalagan.